Okay. To you, hop, hop. Happy birthday to you, hop, hop. Happy birthday! Ayan guys, andito birthday kasi ng auntie namin, kapatid ni Mama. O, diba? Kompleto yan sila. Do, re, mi, fa, sol, hi naman dyan, ha? Wala ko kasali. Mag-utod lang. Mag-utod lang, oh. Hi! Hello! Alright, sige na. Alright, kompleto na ba ang all? Guys, biglaan po ito na gathering namin. Kasi biglang nag-message yung mga pinsan ko na nandito sila sa city and we're having our, para siyang semi-reunion. Pero actually birthday po ng kapatid ng aming nanay and we celebrate her life. Alhamdulillah. Imagine to have this point to celebrate this birthday in your life. Ilang taon? Ilang taon na si Auntie Aida? 74, Lord. Paabutin mo ako 74, Lord. Kahit na walang love life, okay lang. Basta 74. Guys, alam niyo kung kaano kaingay yung pamilya namin? Ganito kaingay. 1, 2, 3! Hey! Oh, oto-oto. Mga oto-oto. Oto-oto yan sila. So, ganyan kami kaingay pa magkasama kami. So, mga pinsan namin, mga auntie namin. So, kapag magkasama kami guys, talagang parang mabungkag ang everything, no? And, wait lang. Ayan. So, wala talaga sa plano, biglaan lang talaga. Mabuti na lang nasa city ako kasama yung mga anak ko pagbili ng regalo nila. But nakasunod din yung ate kong Maldita. Charan! And of course, ang isa pang Maldita. Charan! Nagising ako guys, naging tulog ko. Hindi pa nakabawi. So, dito kami kumain sa Rachel's Grill. And ito po yung ating ulam for today. Meron kaming pinaputok na isda. Ano pa ba yan? Garlic chicken, adobong laman loob. Laman loob, isda, sabaw, merong kinilaw, merong chop suey. Of course, birthday ng aming auntie. Birthday ng kapatid ni Mama. Shout out sa mga taga Norala. Yan, kain. Gani, para maka-attend kami. Gani. Okay, sige. Mag-add ako ng upuan. Salamat. Thank you. Ano na, prayers na ba? So guys, kailangan ko pang pumunta ng airport. So kakain na tayo kasi pupunta pa ako ng airport. May ihatid pa ako sa airport. Ang dami ko pang gagawin. But I'm very happy na nagkaroon tayo ng chance na makapunta dito. Pero like I said, nag-TikTok kami magpipinsan. Hindi ko alam, ma-share ko dito kasi makopyright tayo. Pero kakain muna tayo kasi gutom na gutom. Happy birthday to you! Woo! Woo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes! Maraming salamat sa Rachel's Grill. Thank you guys. Rachel's Grill, big shout out. The best tuna restaurant. Kung gusto nyo maka-experience ng tuna, isda, masarap na local food namin sa Jensan. Big shout out Rachel's Tuna Grill. Ayun. Thank you. Salamat. Mahal na mahal nila kami dito guys kasi kilala ako ng owner dito dahil nga napanood niya yung kwento ng buhay natin. So kain na tayo. Guys, kung gaano kami kaingay, ganon kami kadali magtahimik. Pag sinampal kami ng lamon. Talagang ito talaga. Akala mo mababait. Bakit sila na Etilos? Ang buwan, asa ko sila nag-agto? Maligpit pa. Gusto! Unsayro! Hey! Hey! Ay!
2:30 ng hapon and it's about time. So sabi ko sa inyo, merong mga dumating na mga items na sa Shopee and Shein na hindi nakaabot sa pag-alis namin papuntang Japan. Pero hindi kayo mag-aalala, hindi ako nag-alala kasi alam niyo kung bakit. Another family member na naman namin ang pupunta para ma-experience ang Japan for the first time. And of course, hindi magpapahuli. Ayan na, sasabihin ko na sa inyo talaga. At alam ko matutuwa kayo ang pupunta at makakatapos sa Japan for the first time in her life after 70 years of existence. Oh, grabe yung kamay natin talaga, no? Walang iba kundi ang aming nanay. Mahal naming nanay, guys. Makakatapak ng Japan. Sana all. Alam nyo ba kung paano naging posible tong lahat ng to? Wait lang, double check ko lang. Ano kasi tayo ng sunblock at saka ano. Naging posible siya dahil sa kapatid namin na nag-aaral pa lang at the same time nagtatrabaho as real estate agent. Ibig sabihin siya po ay property seller at lahat po ng kanyang commission na nabenta ay inipon niya at every time na may ipon siya, dinadala niya yung nanay namin abroad. Hoy, kaswet ng kapatid namin. Nasa tamang landas siya. Ginasabihan ko talaga yan siya na maging maayos ka na lalaki. Huwag kang maging katulad ni Mr. Hasaniga. Hoy, very specific. Ayan si Mama. Maganda lagi yung sunglasses sa Gentle Monster original lagi. Of course. Sino nagbigay? Akin yan o. Siyempre, mama ng tindera. Ah! Walang ano. May mga alahas pa siya. Baka mamaya maprinda mo yan sa Japan kaya wala kang allowance sa... Mayroon na. Punta siya ng Japan, guys, first time. So si Mama nakapunta na siya ng mga abroad na experience niya na yung Thailand, na experience niya na ang Africa, na experience niya. Saan ka pa, Ma? Singapore. Nakapunta ka na rin ng Dubai. Naka-Dubai ka na? Oo. Sino kasama mo? Ito tayo. Ay, saan pa? Dubai, Singapore, Dumaan lang Thailand, ng ano. Uganda. Saan pa gani? Dumaan lang ng ano, Qatar. Dumaan din siya ng Qatar and then ngayon pupunta si Mama sa the land of the rising sun, Japanese. Magiging Haponesa yung nanay. Abang, hambog. Naka-Gentle Monster. Care of Madam Ten Gives. Mahal na mahal siya ng kapatid ko, guys. Wow, ang dami. Madam Ten Gibbs. Super na salamat. Saka Boss Jerry. Boss Jerry, ano, Kinakusgan. Kinakusgang sip-sip. kinakusgan. Sip-sip sa nanay. Mayo na lang, Jer. Nangutana ka kung nana ko'y baon. Wow, salamat, Jer. Sobra-sobra na. At kulang, nasan yung 10,000? Hala, ito. Ayan pala 10,000. Wow. Alright, hatid ko na si Mama, guys, sa airport. Chika na lang tayo mamaya para magkwentuhan. Hatid muna natin si Mama sa airport kasi baka mali tayo. Let's go! ID mo. Saan yung ticket mo, Be? Patingin, sabi mo kanina. Pala eh. Dito na lang tayo daan, mas malapit. Dito. Alright. Grabe yung nanay namin. Mabiyahing mag-isa. Sa Japan na kayo magkita, ha. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag kang mawala-wala. Kaya wala kang anak ngayon. Wala kang nanay. Wala na si Lula Karing. Mag-isa ka lang. Ilang buwan ako doon, bakit malaki yung bag ko? Grabe, parang yung mag-TNT ka ba? Parang mag-TNT ka, Mama ba? Ang visa mo, ilang araw lang, pero yung bag mo, parang pang isang taon. Okay lang lang, magaan lang. Ayaw lang ya. Magaan lang. Ayaw lang ya, okay lang. Magkuyog daw si Madam Ten Gibbs. Ayaw na, okay, dali lang si Mama. Alright. Yeah. ID mo tsaka ticket. Opo. Ako lang. Grabe. Nakasanggop ako lang. Ayaw niya mag-share ng allowance niya. Huwag ka nang bumalik kung walang afam, ha? Kailangan namin ng tatay. Ma, yung mayaman, ha? Huwag yung ako pa magpakain. Tawa si Sir. Bag mo, Mama. Packbag mo pa. Cellphone mo. Lahat.
Sunglasses. Basta afam ha. Oh, ibenta ko na, ibugaw ko na yan. Pagod na kami sa kanya. Baliktad. Ma, wag kang umuwi na buntis, ma. Baliktad. Alright, nasa loob na si mama. Okay na guys, pasok na si mama sa baul. Okay. Salamat, sir! So, ang gagawin natin, antayin na lang natin yung go signal ni mama na okay na siya sa loob, naka-check-in na siya at lahat. And then, saka ako aalis. Ganun yung ginagawa namin, lalo na kay mama. O kay Kahil, para ma-make sure na everything is okay. Kasi kapag bigla tayong alis, tas mamaya may aberya, mahirap, di ba? So, may oras pa naman. Dito na muna ako tatambay sa kotse habang nag-aantay. Gusto sumama ng mga kapatid, sabi ko, pabigat lang kayo, ang bigat ng gasolina, ang bigat pa ng mga puwet nyo, dyan lang kayo. Alright. Para akong taxi driver ah. Makakabalik ko lang from the airport. Time check natin, 4:10 p.m. So basically guys, like I said, si mama po ay papunta ng Japan. First time po ng nanay namin na makapunta din ng Japan. To be honest with you guys, I never thought sa buong buhay namin magkakapatid na we will be able to have this kind of moment. Hindi lang sa amin, no, sa amin magkakapatid, kundi sa nanay namin. Imagine, si mama nandyan pa din sa amin. She's already, pinanganak si mama 1964 and it's already 2027. Nag-birthday si mama March 15th. So let's do the math. Mama is almost turning 70 or 70 na ba? Let me just double check guys, lalo na sa mga hindi mabilisan sa math, no? So 2026 less 1964. Hala, 62 pa lang lagi to. Tama ba? 1964 ba si mama? Or parang 17 na, parang sobra na si mama sa 62 eh. Pagkaalam ko, March 15, 19. Nakalimutan ko. But anyway, I was saying, si mama po ay pupunta ng Japan kasama yung kapatid namin na ikapito. Yung nasa Cebu na nag-aaral at nag-real estate agent at the same time. Alam nyo guys, meron po akong mga viewers, subscribers at manunood ng videos ko na talagang nag-reach out sa kapatid ko direct para bumili ng property. Honestly speaking, imagine, nanonood lang kayo ng video at nag-decide kayo na nasa abroad kayo, gusto niyo bumili ng property sa Cebu, talagang kinontak niyo yung kapatid ko. Maraming salamat. Ha? Ha? Dili lang. Giato, ay, mag-vlog sa ako dahil lang. Mag-vlog. Si Madam Ten Gives, nagtatanong kung ipapasok ko ba daw yung kotse. Sabi ko saglit lang dahil tatapusin ko nga ito dahil gusto kong mag-chika sa inyo. Alam nyo ba guys, isa sa naging pangarap ko as Princess Jane Pareño. Let's not even talk about being a yiga, no? Kasi being a yiga happened later on in my life. But Princess Jane Pareño, the young mind, yung utak ko na bata before, always can look up to sa alam niyo yun, makita mo yung eroplano and then lagi mo pinapangarap. Naikwento ko ba sa inyo dati yun na nag-sideline ako nung college, tapos ang part-time namin is mamigay ng sample ng shampoo at conditioner. Tapos padamihan, dapat may masulat kaming pangalan, apelyido sa papel, dapat maubos yung mga papel na yun. Ngayon habang gumagawa kami ng ganong klaseng trabaho, maliit lang offer nun guys, pero for a student who doesn't have any, not much no, sa buhay namin magkakapatid, for us it's a huge opportunity to earn extra money. So habang nagagawa kami ng ganong trabaho, narinig ko yung mga nag-hire sa amin. Siguro mga edad nila that time siguro nasa around 30s din, no? Early 30s. Nag-uusap-usap sila about flight. Uy, book na tayo. Eto may ano sa Hong Kong. Eto may ano sa Thailand. Punta tayo. And naisip ko, ang sarap ng feeling. Natutuwa akong mapanood sila. Sana kami din. Sana ako din umabot sa ganyang point na in the future, no? The more mature me, the much older me, sana ma-afford ko din magbiyahe. So, it became a dream na talaga sa puso ko na makapagbiyahe. Not because I just wanted the luxury that people think comes with it.
Okay, hindi naman talaga siya luxurious kasi merong iba naman talaga na very budget lang, simple lang na airline, simple budget travel tips, ganun, 'di ba? But the idea of going to a different place and flying out of the Philippines and riding an airplane to transfer to another country really amazes me a lot. And fine, iba na yung ganun. Nagawa ko na yun nung nasa Thailand ako pa konti-konti. South Korea, Singapore, Vietnam, Laos, 'di ba? Yung mga kalapit na bansa, may Laos, may Cambodia, ganun. And then naisip ko, Lord, sana one day magawa ko to kasama mga kapatid ko. So then it happened. Nagagawa na namin kasama yung mga kapatid ko. I traveled with Madam Sheena. I traveled with Madam Ten Gibbs, Madam Bibi, Madam Sheena to Bali, Indonesia. And then now I traveled with Boss Jean and the rest of my sisters to Japan. We are hoping to make yung circle na magkakapatid talaga mabuo, makompleto kami, inshallah. And then iba pa talaga yung dream na, Lord, sana bigyan mo kami ng chance na mapa-experience kay mama yung hindi niya na-experience. It's very easy for us to alam mo yun, yung ma-miss yung fact na yung mga nanay natin, hindi din pala nila na-experience yan. Iniisip natin, nanay na kayo, dami nyo na nagawa sa buhay nyo. But no, yung mga nanay natin, lalo na yung mga buhay mahirap lang din, no, dati katulad sa mama namin, hindi niya din na-experience yan. So marami din kay mama, first time niya makasuot ng Nike na sapatos, first time niya makahawak ng iPhone, first time niya makatungtong sa airport, first time niya makapunta ng Thailand, first time niya makapunta ng Africa, first time niyang makasuot ng relo na binili niya sa sarili niya na hanggang ngayon gamit niya pa, first time niya napupunta ng Japan. So it's amazing. Minsan iniisip si mama, uy, ang daming artist, si mama, uy, gusto ganito ganyan, pero we forget It's easy for us to forget na hindi din pala nagawa ni mama yung mga yan. First time niya din pala yung mga yan. Kaya mabilis siyang kumuha ng picture o video o na-enjoy siya. Kunyari yung manika na may isang manika na nagustuhan ni mama kasi way back na yun siya. Manika na parang totoong baby talaga, no? And then naisip ko, na-amaze lang siguro si mama kasi first time nga niya. They did not have that experience before. And of course, we made it happen. Ngayon, mabuti na lang, Lord, at hindi mo kami binigyan ng puso na very rude and selfish sa magulang namin kay mama. You also gave us a brother who's actually focused on giving back kay mama by traveling with her. Dinala niya si mama yung incentive niya from selling property. Dinala niya si mama sa Singapore and my mom really had so much fun. At ngayon mas nakaipon naman din siya ng konti habang pinapaaral niya yung sarili niya. Yung incentive niya naman, ginagamit niya naman ngayon sa pag-Japan nila ni mama. So 7 days and 6 nights in Japan, all expense paid by my brother who's studying and working at the same time. And he's very young, he's just 23, 24. Magkasunod lang sila nung bunso namin na criminology. At that's another story. Another story naman ng bunso namin. Kwentuhan ko kayo another episode, no? Kasi recently may nangyari sa bunsong kapatid namin. And I had to talk to him. And we had to talk to him. And this is where you always come in as a sibling, as an ate, as a kapatid. You tend to teach your brothers and sisters the hard way. But then you make them feel that, alam mo yun, andito kami para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na nandito kami para sa iyo. May karapatan kang abusuhin. O, 'di ba, ganun. We don't owe you anything. You are not entitled to anything. You are not entitled to anything at all kasi you are able. Okay? Wala tayong luxury na bigay sa atin lahat. Hindi tayo yung klase ng mga bata na pinalaki na ready na yung pera na nandyan. Wala tayong magulang na pinalaki tayo na binigyan kami tas hindi ka binigyan. No, lahat kami nagkanya-kanya para makaabot, makasurvive, makapagtapos ng pag-aaral. Lahat kami. Okay? So there's no one in this family who's entitled for anything. If you are given, if nabigyan ka ng isang kapatid natin, if sinuportahan ka ng isang kapatid natin, then you should be grateful. And if this sibling is asking for help or support somewhere, wag kang magalit. Wag mong sabihin na sinisingil ka sa naitulong. Wag, ganun klaseng mindset, bobo. Ganun klaseng mindset, very, tawag nito,
Parasite mindset. Alam niyo yun, guys? Parasite mindset yan. Let's accept it. Na kapag gusto mo laging tumanggap, gusto mo lang laging tumanggap, tas wala kang initiative to give back, it's not about hindi ka sinusumbatan eh. Wala ka talagang utang na loob. That's the truth, okay? Wala kang utang na loob to the point na sinasabihan ka ng tao na wala kang utang na loob. I don't enjoy helping you. I don't enjoy serving you. Kasi you just want to receive. You just want to get the value from me. But you have no value for me. And you don't want to hear that. Kaya nagagalit ang iba. Okay? So that's a different story. I'm gonna tell you that next time. Like I said, hindi kami perfectong magkakapatid. But we try to be there for each other. Nag-aaway din kami but we don't let that fight take us like very long, no? Kasi syempre in the end, kami lang din ang magkakampi. So ngayon, pupunta na si Mama sa, tawag nito, pupunta na si Mama sa Cebu. Then, susunduin siya doon ng kapatid namin. Doon sila magkikita sa Cebu. And from Cebu, they will now fly to Japan. Siya din na-process ng visa ng nanay namin. Senior citizen na si Mama. So, as expected, hindi siya nahirapan sa visa. And I'm sure Cebu International Airport will not give her a hard time as well. Ano pa ba? Basta sobrang proud ako sa kapatid ko na yan. Sobrang proud. Proud naman ako sa lahat ng mga kapatid ko. Katulad ng sinabi ko, lahat kami may kanya-kanya kaming characteristic. Lahat kami may kanya-kanya kaming strength and weakness. My weakness for me as Princess Giga, talagang ako mataas ang pasensya. Mataas ang pasensya ko hindi sa mga malilit na bagay, sa mga mabibigat na bagay, mabibigat na tao. Mataas ang pasensya ko, ano pa ba? Mataas ang pasensya ko, yes. I always try to give people the benefit of the doubt. That's the problem with me. Though, alam mo yun, feeling ko it's about time to let them go, I always give them that chance, no? Hanggang sa, buti na lang, hindi naman umaabot sa point na talagang nauubos na ako, guys. Talagang meron pang natitira. Alhamdulillah, God is good. And like I said, right now it's 4:21 p.m. I'm very excited sa magiging update ni Mama sa kanyang pagpunta sa Japan. I am praying and hoping that everything will be smooth and peaceful sa travel nila. Today is Sunday and normally it's a family day and I spend time with the family. Like I said, we had an unplanned lunch with the whole clan, no? Yung whole clan talaga. Big shout out sa mga pinsan ko. Natahimik lang pag lumalamon kami magpipinsan. And right now, dito naman ako sa mga kapatid ko, magbabanding kami bago ako uwi ng bahay. I also spend time with my kids. Right now, they are at home. Kasi nga, busy na naman sila ngayong week dahil moving up ceremony nila. But yeah, Princess Giga, once again, you guys, I hope you enjoyed this episode. I know marami sa inyo hindi gusto yung parte ng buhay ko na masaya, magaan, nakakatawa, walang negativity. Siguro sa inyo dito gusto niyo lagi may negativity na part, may away na part, may ano na part. But I want to slowly really, move to that part of my life. Being appreciative, being grateful. And regardless sa lahat ng pagsubok, no, life goes on. Life goes on. I will still choose to live. Take it from me, take it as my last words regardless kung gaano kahirap ang buhay natin, gaano kadaming pagsubok madaanan ko as Princess Giga. I always end up choosing na mabuhay, to live. Kasi I believe life is still beautiful. I believe there's still a rainbow after the rain. Okay? So maraming salamat everyone. I'll see you on the next one. Much love, Princess Giga. Let me know what you think. And may chismis ako sa inyo sa next episode. So abangan nyo yan. See you guys. Much love. Punta na wa imong video nga dili tikwe. Okay, unya. Dili nimo siya o yogon. Maayong buntag, guys. Good morning, everyone. Time check natin, 7:30 ng umaga. Hinatid ko lang si Calvi. Ayan, pedestrian lane. Oh. Hinatid ko lang si Calvi sa school. Ngayon na week ay ang kanyang last week sa paaralan at rehearsal niya for moving up ceremony. Kasi si Calvi po ay magiging grade 1 na. So, parang hindi naman, sayang yung oras ko. Pagkatid ko sa kanya, diretso na ako ng palengke kasi napansin ko,
wala na, empty na yung freezer natin, wala nang isda, wala nang kahit na anong pwedeng iluto. Kapag okay lang naman yung mga emergency bili sa kanto, no? Pero kasi pag palaging bumibili sa kanto namin, syempre retail na ang price nun. Ibig sabihin, mas mahal na siya. So, pupunta po ako ngayong umaga, bago mag alas 8, pupunta na ako ng Bagsakan. Bibili tayo ng isda, gulay, prutas at mga sangkap pang luto. So, tara guys, samahan nyo ako, let's go. Okay. Alright. Palengke na tayo guys. So, first up, bibili tayo ng sangkap natin. Ito meron pa dito. Sibuyas tsaka bawang. Ano yung wala sa atin? So, ang kilo ng ano ngayon, ang kilo ng sibuyas, 110 pesos. So, bibili lang tayo ng, ito yung mga sukat ng ng sibuyas na gusto ko. Kasi, pang isang lutuan, isang ganito. Dinidiscourage ko yung masyadong maraming sangkap. But sa Japan, hindi naman sila gumagamit ng ganito, pero bakit ang sarap? Walang tayo na isang kilo. Hindi sila gumagamit guys, hindi sila nagigisa ng kamatis tsaka sibuyas, pero bakit ang sarap? Siguro kailangan ko matutunan yung ganong klaseng recipe. Ay, kakapalengke ko lang, dahan-dahanin nyo naman yung sibuyas. Ay, nahulog sayang. Isang sibuyas. Pakita ko rin ngayon sa nasa kugaan ko. Nasa na tindera? Ba't walang tindera dito? Ay, ano pa? Luya, tsaka bawang. Meron. Gamay na to. Ang bawang. Ang luya. Wala. Walang tindera. Sana pa yun? Balikan na lang natin. Next. So pag pumunta ako dito sa palengke guys, mostly sa binibili ko talaga ay patatas at saka carrots. Yung mga gulay na laging kinakain ng mga bata. Then para sa akin, gusto ko sitaw. Hi! Hello! May buntag. Uy, nai turmeric. Magkano kilo? 70, ma'am. 70. Oh, nag-vlog. Hello po. Pabili ako turmeric. Kalahating kilo lang. Salamat. Bibili tayong turmeric. Yung turmeric hindi basta-basta nakikita natin sa palengke. And etong turmeric gagamitin ko siya sa paggawa ng vitamin C shot. Kasi iba pa din kapag fresh yung bibili natin at hindi siya yung powder. Ay, konti lang siguro pa niya sayang. Ito lang siguro ate, pa niya sayang. 1/4, no? 1/4 lang. Ang hirap hanapin. Okay, sige, salamat po. 10 pesos lang. Jeez. Thank you. Sitaw. Ay. So, ang gagawin natin dito guys, babalatan lang siya. Puhugasan. And ihahalo natin sa vitamin C shot. Next, ang linis ng palengke namin, no? Itong itsura ng palengke namin guys, Bagsakan. Kamatis pala kung kailangan natin ng Ha? Sitaw. Maing buntag. Morning. Kano kilo? 1 kilo.
Ha? 80. Sige. 1 kilo ng carrots, 2 kilo ng patatas pala. Mga bata mahilig sa patatas. Tapos, 1 kilo nito. Magkano kilo? 80 rin? Grabe, ang mahal naman ng gulay. 80 pesos ang kilo, 80 pesos, 80 pesos. 2 kilo ng patatas. Kasi hinahalo ko ba? Hinahalo ko kasi ito sa giniling. Giniling tsaka mga sabaw-sabaw. Kaya kailangan madami yung patatas. Si carrots naman, ginagawa ko for my vitamin C shot. At the same time, hinahalo din natin sa giniling. Pag maliliit na slices, goods. Malakas kumain yung mga bata. And then, palagay ako sa malaking supot ha. Then, eto, mabenta din to sa mga sabaw-sabaw at gisa-gisa. So, dapat meron ganito. Then, eto. Kuha tayong dalawa nito. 25. Labanos. 6-footer na labanos. Ang gagawin natin dito, hahaluan natin ng dilis. Yan yung pinaka. Pero alam nyo na masarap, guys. Haluan nyo siya ng sliced pineapple na pinya. Yung normal ninyo na dilis na may labanos, lagyan nyo ng sliced na pinya na fresh. Masarap siya. Then, konting anghang. Konti lang bibilhin ko kasi ako lang din ako makain ito sa bahay. Kami lang din ni Bunny. Pag pumupunta si Ma'am Sheena, at least meron tayong isi-serve sa kanya. Ano pa ba? Isang maliit na repolyo. Pagkano ang repolyo ngayon? 45. 45 ang kilo. Sige. Hindi ko, paborito ko yung sayote, pero ayoko siyang binibili kasi madaling nasisira. Not unless iluluto agad, iluluto agad natin para hindi siya masira ba. Ito madali din tong magpangit. After 3 days. Kaya, 1 kilo dito. 1 kilo please. Nagmahal ba yung gulay? Or, nagmahal? Anong kinalaman ng gasolina sa gulay? Bakit nyo minamahalan? Pero mas mahal pag kumain sa labas, di ba? So, gulay na lang ulit. Balik tayo sa palengke. Pero mas mura dito guys sa bagsakan namin. Pag pumunta ako dun sa city market namin na sobrang laki din, mahal na no? Dito yung galing. Dito din galing, di ba? So, kunyari ito 80 pesos per kilo. Doon binibenta na nila. Magkano doon? Ha? Times 2 almost. Totoo naman talaga yan kasi bumibili ako doon ng saging na yung saba. Dito kasi yung kilo ng saging na saba 10 pesos lang. Pag pumunta ka doon sa palengke, 25 pesos per kilo. Kaya hindi ako pumupunta doon sa malaking palengke. And ito si Kuya, suki niya na ako dito. Kaya alam niya na yung mga kailangan kong gulay. O maliit lang. Alam niya na yung mga kailangan kong gulay. Punan mo ng prutas mga bata. May yung maliliit na apple at saka yung orange. 20 pieces, 20 pieces. 360 lahat. Pakilagay sa malaking plastic ha. May bayaran mo muna. Kuha na lang tayo prutas. Kasi wala na silang prutas. Tinanong ko kasi si Mayumi anong gusto niya. Sabi niya ano na lang daw, orange. Excuse me po. Sorry po. Magkano dito? 81, 80. Magkano dito? 14. 65. Eto naman, magkano? 12. 12. Dito tayo sa 12, yung nauubos na ng mga bata. Ayan. Hindi natin labas. Ayan po ako. Pahingi pala. So, eto guys, Fuji apple ko 12, kukunin natin 20 pieces. Tapos 20 din na orange. Kasi ito pinapabaon ko sa mga bata minsan. Tag-isa sila. 2, 5, 7, 9. Basta Fuji lang okay. 9, 10, 12, Magkano pa nito? 20. 14, 16, 18. Ayan, 20 pieces. Kasi ito sigurado nauubos nila. 20. Ito 20. Tapos 20 din na orange. 12 pesos yun. Dati ang binibili ko na size yung malalaki, yung ganyan. Yung ganito. Kaso pag malalaki minsan, kailangan ko pang i-slice tapos umiitim yung mansanas. So dito tayo guys, oranges. Ito naman, paano ako pumipili nito? Yung
makintab yung kanyang kulay. Dati hindi ako marunong. Kasi kapag ganito, yung bibili natin, medyo makapal yung balat niya, tsaka hindi siya kasing juicy. Pero kapag ganito, i-compare ninyo, mas makintab. Para siyang na-stretch yung balat niya, mas manipis, and then mas matamis. Mas juicy pa po. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ayan. Ayan. Okay. Parang 20 na yata. Ayan guys, 20 pieces. Ito, 20 pieces. So, 440. 440. Sige na yun. Hatid mo muna doon siguro doon sa kotse ha. Ako sige. Yan na lang pera natin. Meron pa. 28. Yun guys is mangga. Inuubo yung mga bata ngayon, so I believe hindi sila kakain nito. Pero kakain ako, so bibili tayo. Minsan pakainin naman natin yung sarili natin ng prutas. Minsan kasi naiisip ko lagi mga bata, mga anak ko lang yung mga may kailangan ng prutas. Pero nakakalimutan ko yung sarili ko na kailangan ko din ito for my healing journey. And speaking of healing journey, meron akong update sa inyo tungkol sa aking sakit. So, mamaya na lang tayo magchikahan dahil pipili muna. Ang ganda ng mga manggang 75 lang pala yung kilo ngayon. Buti hindi din nagmahal. Kasi umabot minsan bang malapit 200 pesos ang kilo ng mangga. Pero bukas pa daw to eh. Yan lang ate. Okay. Okay. Walang tao dun sa kabila. Dito na lang tayo bibili. Same lang naman ang kilo. 120 sa bawang. 110 naman sa sibuyas. Feeling ko kailangan ko na magtanim ng sibuyas at bawang sa bahay. Parang ano na, parang bumibigat na yung mga gastusin ko kada buwan. Parang wala na akong budget sa sibuyas. May budget tayo sa Shibuya, Japan. Pero wala tayong budget sa sibuyas para sa ating pakbet at paksiw. Alam nyo bakit dadamihan ko yung bibilihin? Kasi pauwi yung anak ko. Pag pauwi yung anak ko, mas maraming luto sa bahay, mas marami siyang nire-request na ulam, lalo na mga giniling, no? Giniling na may carrots tsaka patatas, kaya dadamihan ko na. Last time marami akong hindi na iluto sa kanya, so babawi ako this time. Hirap talaga maging nanay. Simula day 1, 1 kilo din po. Simula day 1, araw-araw na lang natin gumigising, kailangan natin bumawi sa kanila. May utang ba ako sa kanila? Automatic na sa puso ng nanay yun. Hindi man tayo naging meant to be na maging asawa, at least naging meant to be tayo maging nanay. Bitter. So imagine guys, ang kap pa lang yan, 200 pesos na. Wala kang 200, wala kang sibuyas, wala kang bawang. Laban lang sa buhay. Later. Guys, merong kulang sa supply ng kamatis. Ito lang yung kamatis na nakita ko, 35 pesos yung kilo. Kailangan pa nating pilian. So ito lang yung nabili ko guys. Parang kalahating kilo lang yata. 35 pesos daw yung kilo nito. Pero mas mahal siya pag pumunta tayo sa mga kanto-kanto lang. Kano ate? Oh, naka 1 kilo pala tayo. May